Si Scottie Thompson ng Barangay Ginebra San Miguel, arguably, isa sa mga pinaka-overhated players ng panahon natin or this past several years or yung buong career niya in general. Number 1 kasi Ginebra player siya. Number 2 kasi yes, exciting yung mga plays na ginagawa niya, especially na medyo early sa career niya. Talagang exciting rebounds, exciting plays, stats talagang kakaiba. Pero yun din yung sinasabi ng mga haters niya na hindi naman totoong point guard yan, bakit nilalagay nyo sa gilas? Yung stats naman niya, yes, mataas yung rebounds, mataas yung assist, pero hindi naman niya deserve yung MVP. Di ba yun yung mga chatter sa kanya, hindi totoong point guard, empty numbers, boy pulot, and then nung napatunayan niya na magaling talaga siyang rebound, hindi naman daw totoong playmaker si Scottie Thompson. Tapos tumaas yung assist ni Scottie, hindi naman shooter yan. Tapos ngayon tumaas yung percentage ni Scottie sa 3 points. Laging may bagong bagay na hini-hate about Scottie Thompson every single season. Pero ngayon, I'd argue yung version ng Scottie Thompson na nakikita natin right now, yes, hindi na to yung Scottie Thompson of old na, alam mo, athletic prime. Makikita natin na 18 rebounds, 15 rebounds regularly, triple-double. Well, last game, triple-double siya nung game 3 against TNT. Meron pa ring flashes of that old Scottie Thompson and the newer Scottie Thompson na mas nag-focus maging point guard nung medyo nagkaedad na sa LA sa Ginebra. Pero right now, we're seeing the perfect version of Scottie Thompson na na-improve niya na yung shooting niya. Free throws niya are finally consistent. Andun pa rin naman yung rebounds. Athletic enough pa rin naman siya for his position. Andun pa rin naman yung physicality ni Scottie Thompson. And most importantly, andun pa rin yung IQ and yung playmaking ng isang Scottie Thompson. So kumbaga, I'd argue itong nakikita natin right now na Scottie Thompson, despite, going through a lot of injuries the past couple of seasons, medyo nagkaedad na, wear and tear, nagigilas pa, di ba, pag off-season. Ito yung perfect balance. Ito yung parang pinaka-sweet spot ng laro ni Scottie Thompson. And today, pag-uusapan natin kung bakit. So kahapon, nakita ko sa Facebook group ng 6-Man Podcast na may nag-post doon na si Scottie Thompson daw 50, 40, 90. So kinonfirm ko, tinignan ko sa Real GM yung stats ni Scottie Thompson this conference so far. And it's essentially correct. Yung nakita kong screenshot, 2-pointers, 3s, tsaka free throws. Kaya siya 50-something. Pero essentially, kung field goals lang titignan natin, field goals, 3s, tsaka free throws, 49.8 is essentially 50%. So far, 21 games sa conference ito so far, including the finals. Ang averages or ang stats or ang efficiency ni Scottie Thompson, 49.8% field goals, 41.8% threes, and 91.3% free throws. Nangyari to ngayon dahil sa resurgence or sa pag-usbong ng laro ni RJ Abarientos. Scottie Thompson is doing more with less. Hindi naman ibig sabihin nun na reduced role si Scottie Thompson, pero it's more of Scottie Thompson, mas in nature siya, di ba? Mas naglalaro siya sa comfort zone niya kung saan siya talaga nag-excel. And dahil andyan na si RJ na kaya magdala ng bola, kaya mag-playmake, Scottie Thompson can be Scottie Thompson. And hindi siya nilalagay sa box na yes, kaya naman niya, pero hindi yun yung perfect version niya. Kumbaga makikita natin dito, ito yung Scottie Thompson na nasa isip ng maraming tao, especially non-Ginebra fans. Yung ganito na connective playmaker na off-ball, nasa gitna ng 2-3 zone, diba? Abang-abang, boy pulot, boy assist. Pero at the same time, yan yung Scottie Thompson na talagang nagpapanalo sa Ginebra. Yes, mukha siyang role player. I agree. 'Di ba? Pero kasi yung impact niya sa loob ng court, yung role na ginagawa niya is very crucial for Ginebra's success throughout the years. And nung time na naging point guard si Scottie for Ginebra, nung nagkaedad na sa LA Tenorio, yes, Ginebra kind of struggled kasi lumabas yung weaknesses ni Scottie kasi he was playing a position or a role na kaya niya pero hindi talaga yun yung kaya talaga niyang gawin. Like, kayang-kaya niya mag-drive and kick, di ba? Kaya niya mag-playmake, kaya niya mag-create somewhat. Pero, kumbaga, hindi siya nasa comfort zone in a way na he's not playing his game. Di ba? Kaya rin naman niya eh. Kung makikita natin dito, empty side pick and roll with Justin Brownlee, empty side, so walang magtatag kay Brownlee na defender dito sa side na to. So, it's going to be TNT's defense ang babasahin ni Scottie Thompson or yung drop camo ni C-Mac dito. Makikita natin, nag-drop si C-Mac, nag-commit kay Scottie Thompson. So, 2 on the balls kay Scottie Thompson dito. Si Galinato nagpakita and now nag-probe si Scottie Thompson. Binasa niya ng mabuti ano mangyayari dito. So, nakita niya, yes, 2 on the ball sa akin,
Pero hindi naman talaga fully nag-commit si Simak Bumalik din si Simak kay Justin Brownlee So inangat ni Scottie Thompson, floater, 2 points of his, own creation. And dito naman makikita natin, guard squeeze, entry pass to Troy Rosario sa high post. There's going to be a guard squeeze. Parang brush screen from Scottie Thompson, magka-cut through si Jeremiah Gray. Either sasaluhin niya yung pasa ni Troy or is going to space out, babalik si Scottie sa bola. Makikita natin dito, okay, fake pass kay Gray. Diretso Spain pick and roll, Scottie, Brownlee, and Troy Rosario. Makikita natin dahil threat si Scottie, downhill, nag-probe si Scottie, nakita niya na si Castro, paa nasa paint, nasa corner si Jeremiah Gray, a very good shooter nowadays. Assist for Scottie Thompson. Diba? Yan yung classic Scottie Thompson. Kayang off ball, kayang on ball. Pero again, with Scottie Thompson, playing more sa comfort zone niya and having less, possessions or less opportunities na nasa kanya yung bola, bababa talaga yung counting stats ni Scottie Thompson. Pero this is still, very good numbers. Especially yung minutes niya this conference. Kumbaga 33.2 minutes, yan yung least minutes na nilaro niya since 2018 and 19 season for Barangay Ginebra. Imagine niyo 7 years ago ata yun or 6 years ago. So ngayon, the two guards Scottie Thompson so far this conference, nag-average ng 13.8 points, 6.5 rebounds and 5 assists per game. Yung rebounds, mataas pa rin for a guard. Pero hindi na yung usual na mga 7 to 9. And then yung assist, hindi na yung usual 6 to 7. Pero still, di ba? Complete numbers pa rin from Scottie Thompson. And dahil doon, na off-ball si Scottie Thompson, ngayon, mas nalalagay si Scottie sa spots kung saan mas kaya niya maging efficient. Yung ginagawa niya, hindi niya pinupush yung sarili niya na gumawa ng mga bagay na hindi naman talaga siya komportable. Ngayon na may RJ Abarrientos ang Ginebra and arguably parang sila talaga ni Brownlee yung kumakana sa opensa ng Ginebra, kaya maging complementary ni Scottie Thompson sa kanilang dalawa. Kumbaga complementary player. Dito makikita natin RJ Brownlee 2-man game. Nag-set ng backpick si Scottie Thompson for Japet. Ginamit ni Scottie yung gravity ni Japet dito sa roll or sa dive niya to the basket. Kaya dalawa yung nahigop ni Japet Aguilar dito. And nalibre si Scottie Thompson. Catch and shoot off. RJ Brownlee, pick and roll-ish. And Scottie Thompson, being the player that he is, na magaling magposisyon sa sarili niya and magaling mag-set ng screen, kumat, etc. Mas napupunta siya sa positions na kaya niyang maging effective catch and shoot guy for Ginebra. And again dito, makikita natin RJ Brownlee pick and roll, 2 on the ball kay RJ. Diba, makikita natin si RJ, makikita niya si Scottie, medyo nagpe-play off si Oftana, na hindi nga nakatingin si Oftana kay Scottie, and ang layo ni Oftana, parang gusto niyang salahin yung switch dito kay Brownlee with ng batak. So Scottie Thompson nakaabang sa corner, diba, very easy yan for Scottie, kasi pinapractice niya yan grabe work ethic ni Scottie Diba, lagi ko sinasabi, dati, Scottie Thompson, walang walang tigil sa kaka-practice yan Yes, maraming business, maraming vlogs, pero iba yung work ethic ng isang Scottie Thompson. And kitang-kita yun sa performance niya right now. And sa growth niya sa player. Pumasok sa liga, hindi daw point guard, diba? Small forward na undersized. Pinakita niya na kaya niya maging 2 guard for Ginebra, triangle offense pa nga, diba? Na-master niya agad. Diba? Tapos, slowly but surely, naging reliable corner 3-point shooter siya. Ilang game winner yung na-shoot niya sa corner. Pero yung free throw naging problema. Inconsistency na rin from the outside. Na-improve niya rin naman. Tapos yung pagiging off guard, nag-transition into more of a point guard for Ginebra and he looked good as well. Diba? Hindi siya Eli Tenorio point guard pero he was a decent point guard nung nilaro niyang posisyon yun, especially nung panahon ni Sistan kung saan naka 5 out Ginebra. And right now na may RJ ang Ginebra, diba? Hindi kailangan ni Scottie sumobrang play out of character na mag-aala point guard pa rin siya na. And ngayon na merong RJ Abarrientos na larong BPC, larong MVP, hindi na kailangan ni Scottie Thompson overextend ng laro niya. Kaya na lang niyang gamitin yung IQ niya and yung skills niya para maging effective for Ginebra. Makikita natin dito, nagsisimula ng respetuhin ng TNT yung catch and shoot ni Scottie Thompson. So, si Oftana, long close out, inatake ni Scottie Thompson, drive to the basket, layup. So, yun yung resulta. Dahil shooter si Scottie, mas nire-respeto na siya ng defense and mas now open up lalo yung drive and kick ni Scottie Thompson. And again, talking about RJ Abarrientos, opposites, di ba, really do attract. For Ginebra, si RJ, ang weakness ni RJ, yung defense and the other stuff na magaling si
Si Scottie, ang weakness naman niya, magaling si RJ. So kapag pinagsama mo sila, parang merong sugo, 'di ba? Merong hangin yang sa backcourt mo kung ikaw yung Hinebra. Kasi Scottie, magaling siya sa mga bagay na weak si RJ. Si RJ naman, magaling siya sa mga bagay na weak si Scottie. And if you add Stephen Holt na confident at hindi pinapasa yung mga libreng tira, you add another guy that is somewhat in the middle of those two players. Diba? Stephen Holt is a very good shooter, pero kaya niya rin mag-ala Scottie Thompson na hustle player, defender, big body, guard, na kaya mag-complement sa dalawang yan. So, opposites really do attract. And especially for Scottie Thompson, ito ngayon yung nangyari dahil sa pagpasok ni RJ. Meron ngayong off-ball efficiency cycle si Scottie Thompson. Dahil off-ball na siya, mas lalong nagiging efficient siya. Kasi magaling pumosisyon si Scottie Thompson. So dahil magaling siyang puposisyon, nang wala sa kanya bola, nakakalibre siya lagi sa tres or sa drop pass. And kapag lagi siya nakakalibre sa tres, nire-respeto na siya ng defense, aatakihin niya ngayon yung closeout, making him a driver, making him a playmaker. So ngayon, pag dumadrive si Scottie Thompson, nag-collapse ang defense, doon na papasok yung playmaking niya. Papasa na siya. And pagpasa niya, wala na ulit sa kanya yung bola. Doon na ulit siya magpo-positioning. So ito yung cycle ng isang Scottie Thompson kung bakit sobrang effective niya ngayon. Kasi lahat ng to magaling si Scottie Thompson and lahat ng to kailangan ng Hinebra para mag-complement sa laro ni RJ Abarrientos na it's looking like si RJ na talaga yung parang magiging superstar ng team na to. Siya yung magiging parang face of this team. Yes, Scottie Thompson, hindi ko naman sinasabi na hindi na si Scottie yung star. Pero they can coexist naman din. Pero kasi, yung laro ni RJ, mas nagde-demand na mas hawak ni RJ yung bola. And that's perfectly fine. Kasi Scottie Thompson in the first place, yung perfect version niya, ay yung version ng Scottie Thompson na parang Robin. Hindi naman Robin, pero kumbaga siya yung nag-help ma-maximize si RJ Abarrientos to his maximum potential. And at the same way, by doing that, 'di ba, na ma-maximize din si Scottie Thompson sa maximum potential niya. So yun, props to Scottie Thompson. Early in the conference, galing pa siya sa injury. Ang daming sinasabi ng mga tao online. So gulat na lang ako, 50-40-90 pala siya essentially. And grabe yung 3-point shooting niya this conference. So I hope he continues. Kung ganito mag-e-evolve yung laro ni Scottie Thompson, I see him being effective for years to come. Kasi hindi na yung ganitong klaseng laro ni Scottie na off the ball, more of IQ playing, IQ basketball positioning, 'di ba? Shooting and attacking closeouts. Ito yung magbibigay ng longevity kay Scottie. And I think nasa tamang path si Scottie Thompson sa kanyang basketball career if ganito magpapatuloy yung laro niya. So kung nakaabot kayo sa part na to ng video, ibig sabihin tinapos nyo yung video and gusto kong aminin na tong video na to na-inspire from this guy sa video niya about Scottie Thompson. And hindi naman ako nagre-rebat. Kumbaga na-encourage lang ako na ipaglaban si Scottie Thompson na maganda nilalaro niya ngayon. And despite the inconsistencies, nasa transitional phase si Scottie Thompson. Pero anyway, hindi yun yung point ko. Ang gusto ko lang sabihin sana na hindi ko to ginagawa para mag-dunk or i-call out siya. Ginagawa ko to as an announcement to my other Ginebra fans out there na pag nakakita kayo ng video or ng content from this guy, please wag na tayo mag-engage, wag na nating patulan. Obviously, ginagawa niya to for the views and engagement kasi kung makikita niya sa shares, naman lahat naman ng page sa balat ng lupa, sinishare niya yung video niya para sa engagement. Kasi alam niya maraming Ginebra fans. Alam niya na Ginebra fans, pikon tayo eh. Diba? Kung ginagawa ko, pikon ako. Pikon tayo eh. So, ginagawa niya to kasi nagkaka-views siya eh. Diba? Kaya hindi niya tinatantanan kasi nagkaka-views siya. If wala siyang views, hindi niya to gagawin. So, wag na natin patulan, diba? Kanya naman sa comments, meron siya isang buong libro. Diba? Meron siyang diary dito kung bakit tama siya at mali tayong lahat. And this is not a rebuttal again. Pero sana I hope, 'di ba, we stop engaging kasi sayang lang oras natin. And sabi, got you, ikaw din. Binibigyan mo ng platform. Pero sana, 'di ba, kahit mangilan-ngilan, matulungan ko silang ma-identify na this guy is just engagement baiting. And I don't think he really means or he really cares. 'Di ba, pag naggagawa siya ng video about PBA, I don't think he cares. Ang gusto lang niya na engagement at monetization sa Facebook. So,
ayun, short message to On Q if you're watching this. Hindi ganito mag-grow ng page. Kasi yung ganito, short short-lived lang yan. Pag yung mga tao na kapag nagising na sila na tinatry mo lang maging Stephen A. Smith na obnoxious bullshitter na may hot takes palagi, mauumay din sila dyan. You have to build your community or your audience through being, or providing value, whether background noise ba yan sa kabilang monitor nila, pinapakinggan nila habang nagwo-walking or nagda-drive, or may actual information or entertainment, di ba? Pero yung ganito ng mga engagement, hate bait ka lang. Yes, it works right now, pero eventually, maghahanap ka rin ng way para baguhin yung branding mo kasi I struggled doing that sa Bakits page ko. So, yun lang naman. Good luck, and to all Hinebra fans, please, huwag nyo na patulan kasi hindi rin naman kayo mananalo. Hindi kayo mag-a-agree sa isa't isa. Sayang lang ang energy. Yun lang naman. Thank you very much. Ang haba naman itong bonus content na to. Halos parang 33% na ng